Tambayan. Madalas tagpuan ng magkasintahan. Samahan ninyo kami sa bidyong ito na tuklasin ang kasaysayan ng tinaguriang Walled City ng Maynila, ang Intramuros. Ang Intramuros ay pinakalumang distrito sa Maynila na matatagpuan malapit sa Ilog Pasig. Makasaysayan ang lugar na ito dahil dito unang pinatayo ang kauna-unahang syudad sa Luzon. Bago pa dumating ang mga Kastila, ang lugar na ito ay bahagi ng kaharian ng Maynila o Islamic Kingdom of Manila na pinamumunuan ng mga datu, raha at sultan. Naging bahagi din ito ng Imperyong Mahapahit noong ika-14 na siglo. Maganda ang lokasyon nito para sa mga mangangalakal na Tsino, Arabo at Indian dahil nasa bungad ito ng Ilog Pasig at Manila Bay para makipagpalitan ng produkto. Noong 1570, nagkaroon ng digmaan sa pagitan ng mga katutubong Pilipino at Kastila para maipagtanggol ang bayan ng Maynila hanggang sa nagkaroon ng kasunduan sa pagitan ni Miguel Lopez de Legazpi at ni Raha Sulaiman, Raha Matanda at Raha Lakandula na naging lungsod ng Maynila. Kaya noong June 24, 1571, opisyal na naging lungsod ang Maynila. Doon naging sentro ng politika, militar at relihiyon ang Intramuros. Kilala ito sa bansag na The Walled City dahil nagmula ito sa salitang Kastila na intra na ibig sabihin ay loob at muros na nangangahulugang pader. Sa madaling salita, ang Intramuros ay bayan ng napapaligiran ng mga pader. May lawak ito na 67 hektarya. Lubusang nawasak ang Intramuros dahil sa pagbobomba sa labanan upang mabawi ang lungsod mula sa puwersang Hapon noong ikalawang digmaan pandaigdig. Kasama sa mga nasira ng digmaan ay ang 7 simbahan na nasa loob ng Intramuros. Ito ay ang San Francisco Church and Convent, Recoletos Church, San Agustin Church, San Ignacio Church, Manila Cathedral, Santo Domingo Church and Convent, Lourdes Church and Convent. Tanging ang San Agustin at Manila Cathedral na lamang ang nananatiling nakatayo sa kasalukuyan. Sinimulan ng pagtatayong muli ng mga pader noong 1951 kung kailan idineklara ang Intramuros bilang pambansang makasaysayang bantayog, kung saan isinasagawa pa rin ito hanggang sa kasalukuyan ng Administrasyong Intramuros. Ang Intramuros ay naging saksi na rin sa kasaysayan ng Pilipinas, ilan sa mga lugar tulad ng Port Santiago, kung saan ipinakulong si Dr. Jose Rizal bago siya dinala sa Bagong Bayan. Manila Cathedral, isa sa mga lumang simbahan na nagsisilbing prime basilica sa Pilipinas. Palacio del Gobernador, ang bahay pamahalaan ng Gobernador General bago pa ipinatanayo ang Palasyo ng Malacanang. San Agustin Church, isa sa simbahang barok na naging UNESCO World Heritage Site. Manila City Hall, Post Office Building at ang ilang mga lumang gusali na nilikha nung panahon ng Espanyol. Marahil ang iba ay tinitignan na lang itong magandang pasyalan, pero sa likod nito ay ang natatago at natatanging kasaysayan. Ang Intramuros ay minsan tayong ipinagtanggol at nagsisilbing harang laban sa mga mananakop ng ating bansa. Kung sa bansang China ay may Great Wall of China, dito sa Pilipinas may Great Wall of Manila at ito ang Intramuros. Ito po ang Ball and Life. Magkita-kita po tayo ulit sa susunod na episode.